From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Alam niyo, isang bagay ang malaman natin ang kanyang pangalan. Ngunit isa rin bagay na kailangan sundin natin ang kanyang mga banal na salita. So sinabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, tatawagin mo siyang Panginoon dahil kilala mo siya. Ngunit pagka hindi mo naman tinutupad ang mga salita niya, ay hindi ka naman niya makikilala. Kailangan kilala natin siya at kilala rin tayo ng ating Panginoon. Ang lahat ay magsabing purihin ang Diyos. Kilala ba ninyo ang Panginoon? Ang lahat na nakakakilala sa Panginoon ay sumigaw ng malakas na Amen. Yan naman pinakamalakas. Malakas na clap offering. Hallelujah! Praise the Lord! Anong sinabi ng Panginoon dito? Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Yan ninyo sinabi niya. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Hindi pumarito si Jesus Christ upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Si Malakias ay propeta ba? Sinabi ba ng Panginoon, sisiraan niya si Malakias? Anong sinabi niya? Hindi ako naparito upang sirain ang mga kautusan o ang mga propeta. Ano ang iniutos ni propeta Malakias? Sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ang buong ikapo sa aking bahay. Si Jesus Christ sinabi niya, hindi ako naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ano ang misyon ng Panginoon? Bakit siya pumunta rito? Hindi pala upang sirain, mga kapatid. Hindi upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ano ang kanyang layunin? Sabi niya, ako'y naparito, hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Woo! Hallelujah! Ayon. Hindi siya pumunta rito upang ipangaral at sasabihin,
Wala ng tithes and offering. Hindi niya sinabi yung gagawin niya. Siya mismo nagsabing, hindi siya pumarito upang sirain ang kautusan o ang propeta. Pumunta siya rito upang hindi sirain, kundi ganapin. Woo! Si Jesus Christ ang nangusap niyan. Amen. Sapagkat, sa verse 18, Matthew 5:18, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Biro ninyo yan. Hanggang sa mga wala, kahit daw langit at lupa mawala. Pero kahit isang tuldok o isang kudlit, 1 point or 1 comma will not pass until everything is fulfilled. Gaganapin lahat, kahit punto lang, kahit tuldok lang o kama ng kautusan. Hallelujah. Tayo nang tinawag, ang unang kinuha sa atin ay ang ating kasalanan. At ang taong makasalanan ay may natural na pagsalangsang sa kalooban ng Diyos. Because sin is disobedience to the commandments of God. That is sin. Now, when we go to the study of the Word of God, ang magpapasimulang baguhin ng Diyos sa atin ay walang iba kundi ang Espiritu natin. Babaguhin niya yan at pagkatapos mga kapatid ay magtatrabaho tayo sandali . Praise the Lord! Kahit mahina yung praise the Lord ka, ayaw niyo ako magtrabaho? Okay, magtatrabaho muna sandali niyo, pastor. Mag-aararo tayo ngayon. Aararuhin natin ang mga lupang matitigas at ang lupang maraming bato at ang mga lupang maraming dawag at tinik at maraming ahas. Aalisin natin yan at ating itatanim ang lahat ng mga binhi na nanggagaling sa Panginoon at yan ay ang tutubot, lalago at magbibigay sa atin ng pagpapala. Ang unang kukunin sa atin ng Panginoon ay walang iba kundi ang espiritu ng ating pagsalangsang. Ang ipapasok niya sa atin ay walang iba kundi ang espiritu ng pagsusunod sa kanyang banal na kalooban. Magiging masigasig tayo sa pagsusunod ng kanyang banal na kalooban. Ngunit hindi may pagkakaila na kung merong mga tunay na anak ng Diyos, ay meron din namang mga anak ng Diablo na nagbabalat kayo at naririto sa sanlibutan ito at ang kanilang misyon ay suwayin ang mga salita ng Diyos. Ito ay hindi katakataka. Sabagkat isang araw, ang mga apostoles ay lumapit sa Panginoon. Nang nakita nila na ang naihasik na mga binhi ay may mga tumubong hindi katulad ng kanilang inihasik. Sinabi nila, Panginoon, hindi ba kayo ay nagtanim ng mabuting binhi lamang? Bakit may mga tumubo rito na hindi po katulad ng ating inihasik? Sabi ng Panginoon, demonyo ang may gawa niyan. Nung tayo ay natutulog kagabi, naghasik din siya. Pero sabi niya, pabayaan na lang ninyo sapagkat sa araw ng pag-aani, ng paghuhukom, bubunutin lahat yan at ang sa Diyos ay ilalagay sa kaligtasan at ang lahat ng hindi sa Kanya ay ilalagay sa kapahamakan at sa ibubulid sa apoy ng impyerno. Kaya't eto ang sinabi niya sa verse 19. Kaya't ang sinumang sumuway sa isa
sa kaliit-liitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao, ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Datapwat ang sinumang gumanap at ituro ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Nakuha ba ninyo yon, mga kapatid? Nakuha na ba natin yon? Ang sinumang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao, ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Kung halimbawa dito, kinot ko ang Malakay chapter 3 verse 10, at pagkatapos sinabi kong yan ay wala sa banal na kasulatan, hindi kalooban ng Diyos yan, huwag na ninyong gawin yan. Anong ginagawa ko sa banal na utos ng Diyos? Sinusuway ko. Anong mangyayari sa akin? Tatawagin akong kaliit-liitan sa kaharian ng Diyos. Wala akong kwenta sa kanyang kaharian. Mga kapatid, ang tithing ay isa sa mga kaliit-liitang utos ng Panginoon. Ngayong tayo'y naging anak na ng Diyos, susundin ba natin ang utos na yan? Hallelujah! Hallelujah! Sino man ang magturo ng kaliit-liitang utos na ito at ituro sa iba na ganoon ang kanilang gawin, naku, iismulin kayo ng Panginoon. Datapwat ang sino mang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Ayon yung pastor dito, ito ba'y sinabi ko sa inyong ating sundin? Ito ba'y sinabi kong ating sundin? Datapwat sinabi niya, ang sino mang gumanap at ituro, ginaganap natin ito, itinuturo ko pa sa inyo, malakasan pang pagtuturo. Ginaganap natin, sinusunod natin. Ganon din naman sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng Hour of Truth, lahat ng covenant partners sa buong Pilipinas. Ginaganap ba ito na inyong pastor? Tinuturo ko ba ito? Anong tawag sa akin ng Panginoon? Dakila sa kaharian ng langit! Dakila sa kaharian ng langit. Sinabi niya rito, sapagat sinasabi ko sa inyo, na kung hindi hihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga fariseo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Ano ang mga eskriba at fariseo? Akala mo religious. Akala mo, mga kapatid, talagang tunay. Pero hindi nila ginaganap ang mga sinasabi ng Panginoon. Bagkus ito ay sinusuway pa nila. Sabi niya, hindi kayo papasok sa kaharian ng langit. Kaya ito ang tunay na batayan ng pagiging dakila sa kaharian ng langit, na makikilala tayo ng Panginoon, susundin natin ang kanyang kalooban. Hallelujah! Hallelujah! Sabi niya sa Matthew 5:19, huwag ninyong kalilimutan, ang sinumang sumuway sa kaliit-liitang mga utos na ito, ituro ang gayon sa mga tao, tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Datapwat ang sinumang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Tithing yan, mga kapatid, isa lang sa example yan. Very specific ako dito sapagkat ito'y nagdadala ng tagumpay, ng pagpapala o ng sumpa at kapahamakan. Ito'y may kaugnayan sa ating kaligtasan. Kaya, ito ang ginagawa natin dito. Ito ay ating ginagawa. At sinabi ng Panginoon na kung tayo'y sumusunod sa Kanya, dapat na lamang na tayo ay sumunod sa Kanyang mga kautusan. Amen? At sinabi ng Panginoon na tayo ay Kanyang bibigyan ng karangalan pagka ito
ay ating ginagawa. Ano ang tawag ng Panginoon sa isa o sa mga taong ayaw sumunod sa kanyang mga kalooban? Ang tawag ng Panginoon sa mga hindi sumusunod sa kanyang kalooban ay mga haling, mga hangal. Tatalakayin natin mamaya ang mga bagay na yan. At ano naman ang sinabi ng Panginoon sa lahat ng mga sumusunod ng kanyang banal na kautusan? Sinabi niya sa kanyang mga banal na salita, "Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon the rock." Sino man ang nakikinig ng aking mga banal na salita at ginaganap o sinusunod ito, ihahalin tulad ko siya sa isang taong nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Pinuri ng Panginoon sapagkat siya ay isang taong matalino. Ang lahat ng sumusunod sa kanyang banal na utos ay makasan ninyo. Matalino. Ang hindi sumusunod ay buang. Ayan ang hindi sumusunod sa kanyang mga banal na kalooban. Hindi sila pupurihin ng Panginoon. Kinakailangan ba ito, mga kapatid? Kinakailangan. Akin lang bang sinabi kong yun? Hindi. Mababasa ninyo yan sa Matthew chapter 7 verse 24. At sinabi naman ng Panginoon na ito ay kinakailangan at karapat-dapat upang maging membro ng pamamahay ng Diyos. Para tayo maging member sa pamamahay ng Diyos at angkinin niya tayong kapatid o anak, kailangang masunurin tayo. Anong sinabi niya? "For whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother and my sister and my mother." Sino man ang gumaganap ng kalooban ng aking mga nasa langit, siya ay tatawaging aking kapatid na lalaki, kapatid na babae, at aking ina. Sabi niya sa Matthew 12:50. At ito, mga kapatid, ang susi ng pagkakaalam sa mga spiritual na kaalamang ibubuhos ng Panginoon sa bawat isang sumusunod sa Kanya. Obedience is the key to our spiritual knowledge. Sabi ng John chapter 7 verse 17, "If any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself." Kung ikaw ay susunod, malalaman mo ang turong ito ay nanggagaling sa Diyos o sinasabi ko sa aking sarili lamang. Kaya't ang pagsusunod ay susi ng spiritual na kaalaman upang mabuksan at maunawaan mo ang Panginoon na iyong sinusunod. Hallelujah! At pagka iyo namang sinusunod ang mga kalooban ng Diyos at nais sa puso mo na ang pagsusunod nito, ano ang gagawin ng Panginoon? Tatanggapin ka at pagpapalain ka sa isang tinatawag na divine fellowship. Anumang oras, ang Panginoon at ang kanyang presensya ay pasasa iyo. Sinabi niya sa John 14:23, Jesus answered and said unto him, "If any man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him." Tingnan ninyo, magkakaroon kayo ng fellowship sa Panginoon. Hallelujah. Papasok siya sa puso mo, at anumang oras kailangan mo siya, pwede mong tawagin at siya ay sasagot at ibibigay ang mga kahilingan ng iyong buhay. Hindi po nanggagaling sa akin yan. Yan ay galing sa mga salita ng Diyos. Tingnan ninyo ang pagpapala ng mga taong sumusunod ng kanyang banal na kalooban. Ngunit tingnan naman ninyo, pagka ang tao ay sumusuway ng kanyang mga banal na kautusan, meron namang parusa. Sabi niya sa Deuteronomy 11:28, merong sumpa na darating sa atin pagka hindi natin sinusunod yan. Deuteronomy 28:15 hanggang sa katapusan ay nakahilera po ang lahat ng sumpa na tatanggapin pagka hindi sinunod yan. Ang 1 Samuel 12:15 naman sinabi, "But if you will not obey the voice of the Lord,
but rebel against the commandment of the Lord, then shall the hand of the Lord be against you, as it was against your fathers. Minamaliit ng iba ang tithes and offering, sapagkat yan ay wala daw kaugnayan sa kalooban ng Diyos. Minamalaki natin yan sapagkat utos ng Panginoon sa Matthew 5:19 na walang susuwain, kahit tulpok, kahit kudlit, lahat ay tutuparin at may kaugnayan sa ating kaligtasan. Kayong naturuan na hindi na importante ang tithes and offering at kayong nagtuturo niyan, kawawa kayo. Umalis na kayo sa paniniwalang yan at kayo ay bumalik na sa Panginoon sapagkat kung kayo ay mananatili sa pagsuway na yan, wala kayong pag-asa sa inyong paglilingkod sa Kanya. Mapapahamak kayo pag kayo inyong ipinagpatuloy ang paniniwala ninyong yan. Kaya kayo ay kinaaawaan ko, bumalik na kayo sa kalooban ng Diyos at magsama-sama tayong sumunod sa Kanyang banal na kalooban. Kaya halina kayo mga kapatid at bumalik na sa pagsusunod ng Kanyang mga banal na kalooban upang ang Kanyang pagpapala ay walang hadlang na bubuhos sa ating mga buhay. Anong ipinangako niya? Sabi niya, bubuhusan ko kayo ng pagpapala na wala lang silid na kalalagyan. Hindi ako papayag na hindi ko makitang ito ay matutupad sa buhay ng mga anak ng Diyos. Ito ay tinutupad niya sa ministering ito. Walang silid na kalalagyan ng kanyang spiritual, physical, financial at material na pagpapala. Hindi ako papayag na hindi rin mangyayari sa mga buhay ninyo ang mga bagay na yan. Hallelujah! Ano man ang mangyari sa inyo, sundin ninyo ang Kanyang kalooban at tatanggapin ninyo ang Kanyang pagpapala. Sinong gusto ng isang mapayapang buhay? Sinong gusto ng isang buhay na walang sapat na kalalagyan ang mga pagpapala? Sinong gusto ng buhay na walang karamdaman? Sinong gusto ng buhay na kung may utang man, nababayarang lahat? Sinong gusto ng buhay na punong-puno ng pagpapalang kahit anong hingin niya, ibibigay ng Panginoon sa kanya? Ayan ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kaya sinabi niya sa John 10:10, siya ay pumarito upang magbigay ng buhay. Buhay na masagana! Hindi ko ipinangako yan. Ipinangako ng Panginoon at dapat magkaroon ng katuparan sa lahat ng buhay ng kanyang mga anak. Ngayon, inaalis ng Panginoon ang pagsuway na Espiritu sa atin at ang pinapasok niya sa atin ay walang iba kundi ang Espiritu ng pagsusunod. Sinabi niya sa Ephesians 5:6, let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Alam tayo magsabing children of disobedience. Sabi ng Ephesians 5:6, huwag kayong padaya kanino man sa mga salita. Huwag kayong padaya. Ano ang mensahe ng Panginoon? Huwag kayong padaya sa mga salita lamang na hindi kalooban ng Diyos. Tingnan muna ninyo kung yan ay kalooban ng Diyos. Sapagkat nandito ay binubuhos ang galit ng Diyos sa mga anak ng mga pagsuway. Tingnan nyo, tayo ay anak na ng pagsusunod. Anak ng Diyos, anong tawag sa iyo? Anak sa pagsusunod ng kanyang kalooban. Anong tawag sa mga anak ng demonyo? Suwail. Suwail na anak. At doon, ibinibunto ng Diyos ang kanyang galit. The children of disobedience. Sinabi naman ng 2 Thessalonians 1:8. Tingnan nyo, napakasakit nito, pero totoo. Sinabi ng Panginoon ito sa pamagitan ni Apostol Pablo. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. 2 Thessalonians 1:8, nakakatakot. Sapagkat paghihigantihan daw ng Panginoon ang mga taong hindi alam ang kanyang kalooban at doon sa mga nakakaalam, ngunit hindi nila sinusunod. Kaya dalawang grupo ang ibubulid sa impyerno. Ang hindi nakakaalam, that's why don't be ignorant about the will of God, and those that obey not the gospel of the Lord Jesus Christ. Ang dalawang grupong ito ibubulid sa impyerno at maghihiganti ang Panginoon sa kanila. Sino? Those that do not know God. Ala tayo magsabing, those that do not know God
and that does not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Yung bang Matthew 5:17, gospel of the Lord Jesus Christ, anong sinabi niya? Ako'y pumarito hindi upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito upang ganapin at tuparin. Hallelujah! Yan ba'y magandang balita? Hallelujah! Hindi siya naparito upang sirain ang mga propeta. Siya ay pumunta rito upang tuparin ang kautusan at ang mga propeta. Kaya yung mga anak ng pagsuway, ang galit ng Diyos, ibubuntun sa kanila. Lalo na itong dalawang grupong ito. Anong dalawang grupong ito? Ang hindi nakakaalam at yung nalalaman nila, ngunit sinusuway nila. Kaya kayo, alam na nyo, wala na kayong dapat na ipagtagupa sapagkat ako'y humihiyaw dito ng buong lakas. At sinasabi kong, mga anak ng Diyos, bumalik na tayo sa pagtutupad ng kanyang banal na kalooban. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kayong mga anak ng Diyos dyan, na nasa sa inyong mga dako at may mga bahay-sambahan kayo riyan, pagkatapos naliwanagan kayo at nabuksan ang mga mata ninyo sa pangangaral na ito, karakadaka, mga kapatid, ang inyong mga ministro riyan ay tinatawag akong kulto, huwag niyo ibigay ang tithes dyan, masasayang. Ibigay ninyo sa The Hour of Truth telecast sapagkat yan ay gagamitin para sa pagpapalago ng kanyang banal na gawain sa buong sanlibutan. At magkakaroon pa kayo ng gantimpala isang araw sapagkat yan ay naggamit para sa kalooban ng Diyos sa buong sanlibutan. Hallelujah. Hallelujah. Ano ang sinabi ng Panginoon naman sa Hebrews chapter 2 verse 2? For if the word spoken of by angels was steadfast, and every transgression and disobedience received a just recompense of reward, how shall we escape if we neglect so great salvation which at the first began to be spoken by the Lord and was confirmed unto us by them that heard him? Paano tayo makakatakas sa napakalaking kaligtasan na ito na kung ang mga tao nung unang nakapakinig ng banal na ebanghelyo, hindi nila tinanggap, hindi sila nakatakas, sa atin pa kaya sa huling araw na ito? Lalo na may mga matuwid na mga ngaral na tulad ng inyong pastor dito na itinayo ang Panginoon at sinasabing ito ang gawin natin. Bumalik tayo sa kanyang mga salita, itaas natin ang kanyang pangalan, sundin natin ang kanyang kautusan, alisin ang pagsuway sa ating puso at bumalik na tayo sa tunay na pananampalataya na walang iba kundi ang pagsusunod ng kanyang banal na kalooban. Paano tayong makakatakas sa kanyang kaligtasan? Wala po tayong tatakasan kundi tayo ay magpasimula ng mangako sa kanya na Panginoon, susunod po ako. Hindi matagal darating ng Panginoon sapagkat nalalabing panahon, konting-konti na lamang. Kailan mo pa kailang sundin ng Panginoon kundi ngayon ang panahon upang ikaw ay makapaglingkod sa kanya na may pagsusunod. Pastor, ako'y naglilingkod naman. Isang bagay ang naglilingkod na walang pagsusunod, isang bagay rin ang naglilingkod na may pagsusunod. Yung naglilingkod na hindi sumusunod, nako, kawawa kayo. Sapagkat makakategorize kayo sa ikalawa na uri ng mga mananampalataya. Ang nakikinig ngunit hindi sumusunod sa kanyang mga banal na kalooban. Ngayon mga kapatid, ano ang tawag ng Panginoon sa mga tao na hindi sumusunod sa kanyang mga banal na kautusan? Ngunit ito'y sinasalangsang pa nga at sinusuway ng kanilang mga buhay. Sinabi ng Panginoon sila ay buang. Sinabi niyang pinakamaliit sa kaharian ng Diyos yan. Pinakaunano yan. Okay, ay hindi pala sumusunod ng kalooban ng Diyos, ang tawag ay duwende. Sabi ng Diyos, pinakamaliit. Meron pa bang liliit sa duwende? Naku, kung may mga duwende sa bahay ninyo, paalisin natin. Kaya pala nagkakaroon ng sumpa sa buhay at bahay nyo sapagkat may mga hindi sumusunod ng kalooban ng Diyos diyan. Nakikinig ba kayo sa akin mga kapatid? Ano ang sinabi ng Panginoon sa kanila sa pamamagitan ng kanyang banal na salita?
sa Psalms 49:13. This their way is folly, yet their posterity approve their sayings. Tingnan ninyo mga kapatid, ang sinabi dito. Pagkatapos ang Proverbs 14:8, sinasabi, the wisdom of the prudent is to understand his way, but the folly of fools is deceit. Ang karunungan ng mabait ay nakakaunawa ng kanyang lakad. Ngunit ang kamangmangan ng mangmang ay karayaan. Pandaraya ang daan ng mangmang. Kamangmangan pala ang hindi pagsusunod sa kalooban ng Diyos. Pagka alam mo ang kalooban ng Diyos at hindi mo sinusunod, tapos tinuturo mo pa sa ibang huwag sundin, ano ka? Mandaraya. Anong tawag ng Diyos sa iyo? Mangmang. Kamangmangan. Umalis na tayo sa kamangmangan, bumalik nga sa kaalaman ng pagsusunod ng kalooban ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Naghahanap ba kayo ng espiritual na kaalaman? Sinabi ng Proverbs chapter 15 verse 14. Pakinggan natin ang salita ng Diyos dito sa Proverbs chapter 15 verse 14. Ang puso niyaong nag-uunawa ay humahanap ng kaalaman. Ngunit ang bibig ng mga mangmang ay kumakain ng kamangmangan. Napakaganda, no mga kapatid? Ang bibig daw ng mangmang ay kumakain ng kamangmangan. Kaya hindi nahihiya. Makikilala ninyo ang mangmang sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita. Ang pagsasalita ng mangmang ay puro pagsuway sa kalooban ng Diyos. Tingnan naman natin mga kapatid, ang Proverbs chapter 18 verse 13. Ito naman ang sinasabi ng Panginoon diyan. Ang sumasagot bago makinig ay kamangmangan at kahihiyan sa Kanya. Kaya bago ninyo salangsangin ang bagay na ito, suriin muna ninyo kung nandoon ba talaga. Ang Malakay 3:8-10 nandoon ba talaga? And John chapter 3 verse 5 na kayo ay dapat maging born again sa Espiritu at sa tubig ay naroroon ba talaga? Ang kailangan tayo mabinyagan at mabautismo sa pangalan ng ating Panginoon, nandoon ba talaga? Sinusuri ba natin ang mga bagay na ito? Bakit natin sinusuri? Sapagkat inutusan tayo sa John 5:39. Saliksikin ninyo ang mga banal na kasulatan sapagkat iniisip ninyo sa pamamagitan nila ay meron kayong buhay na walang hanggan at sila ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kaya sinusuri natin ang mga bagay na ito. Dito naman sa Proverbs chapter 26 verse 11 ay ganito naman ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kung paano ang aso, eto aso ha, ano ang aso? Parang lobo, tingnan yan eh. Kung paano ang aso na bumabalik sa kanyang suka, ganon din ang mangmang na umulit ng kanyang kamangmangan. Naturuan na. Sinabi na ng nandidiyan yan eh. Pagkatapos mga kapatid, sinusuway pa. Di aso yan. Kaya pagkakaada ating nalaman ng kalooban ng Diyos na nandoon na, huwag na nating suwayin pa. Kailangan atin ng sundin yan upang hindi tayo maging aso sa harap ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Everybody say, praise the Lord. Ang ugali ng mga mangmang o ng mga buang o ulol ay ito. Sila ay hindi naniniwalang meron Diyos. Kaya hindi pinaniniwalaan ang kanyang mga banal na salita. Sabi ng Psalms 53:1, the fool hath said in his heart, there is no God. Sabi ng mangmang, wala raw ang Diyos. Meron nga sa Amerika noon na headline, God is dead. There is no God. Sa mga newspaper ng Amerika na headline yan, there is no God, walang Diyos. Sinong naniniwala sa inyong walang Diyos? Taas ang kamay. Sino sa inyo ang naniniwalang may Diyos? Sinong naniniwala sa inyo na ang mga salitang ito ay salita ng Diyos? Na kailangan nating sundin. Sinong naniniwala sa inyo na ang Malakay 3:8-10 ay salita ng Diyos? Na kailangan sundin.
Pagpalain kayo ng Panginoon. Mga anak talaga kayo ng Panginoon. Talagang malakas ang emphasis ngayon sa Malakay, ano? Siguro tuntua si Malakias ngayon, nasa langit, pumapalakpak sa atin dito. Amen. Bakit? Maraming mga anak ng Diyos sa Pilipinas maaalis sa sumpa. Ganon na lamang ang pag-ibig ko sa Pilipinas na gusto kong maalis tayo sa sumpa sapagkat nang binabasa ko ang Matthew 28:15 hanggang katapusan, lahat ng sumpang nakahilera riyan, nakikita ko natutupad sa buhay ng mga Pilipino. Sapagkat ako'y Pilipino, umiiyak ako at sinabi ko, Panginoon, di ba Christian nation ang Pilipinas? Bakit ganito ang nangyayari sa amin? Nakita ko, mga kabatid, ang mga kadahilanan. Tayo ay kailangan bumalik sa pagsusunod ng kanyang mga banal na kautusan. Unang-una, kung gusto nating magkaroon ng financial na pagpapala sa Pilipinas, kailangan po bumalik tayo sa pagbibigay ng ikapo at mga handog para sa kanyang gawain. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Sinasabi naman, mga kapatid, ng Proverbs chapter 10 verse 18. Ito, at pakinggan natin ang Proverbs chapter 10 verse 18. Siyang nagkukubli ng mga pagtatanim ay sa mga magdarayang labi at siyang nagpaparatang ay mangmang. Ang nagkukubli sa mga magdarayang labi, lalo na kung gagamitan mo ng salita ng Diyos, kala mo talagang tunay na mangangaral o kaya tunay na Kristiyano, gagamit-gamit ka pa ng Word of God, pagkatapos ang bagsak mo, pagka nasuri ka, 1 John 4:1, try the spirits whether they are of God, because there are many false prophets that are gone in the world today. Nang masuri, kabuka-buka pa naman ang bibig, anong sinabi? Walang tithes and offering. Nako, tingnan ninyo, magdarayang labi yun. Amen. Magdarayang labi yun. Pagkatapos, ano pang ugali ng mangmang? Mapagparatang. Palaging nagpaparatang. Palaging nangaakusa yan. Palaging ina-accuse. Yan ay ugali ng demonyo. Anong sinabi ng banal na kasulatan? The devil is the accuser of the brethren. Palaging may akusasyon yan. Palaging may sinasabing pagpaparatang yan. Ugali ng mga mangmang yan. Ngunit ang ugali ng mga anak ng Diyos, sinusunod ang kalooban ng Panginoon. Ang bunga ay bunga ng Espiritu. Ano ang ugali pa ng mga mangmang na sumusuway sa kanyang kalooban? Mga kapatid, kanila pong dinidespise ang instructions ng salita ng Diyos. Ayon sa Proverbs 15:5, ito ang sinabi. Hinahamak ng mangmang ang saway ng kanyang ama, ngunit siyang nagpapakundangan ng saway ay gumagawang may kabaitan. Tingnan ninyo, nang masaway tayo sa ating mga daang pagsuway sa Diyos. For example, tithes and offering. Di ba tayo ay nagsisi pagkatapos nangako na tayo ay babalik sa kanyang dakilang kalooban? Pero ang mangmang hindi. Hinahamak niya ang mga bagay na yan. Yan ay ang ugali ng mangmang. Hinahamak ang mga salita o ang mga kautusan ng kanyang ama. Ito bang Malakay 3:10 ay utos ng ating ama? Ang Luke 6:38 ay utos ba ng ating ama? Hahamakin ba natin yan? O tutuparin natin? Dahil tayo ay ginawa ng matalino, masunurin ng mga anak ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At ang mangmang ay masuwayin sa kalooban ng Diyos. Basta masuwayin ka, ano ka? Ano sa ibang salita ang mangmang? Yung medyo matalas. Buang at ulol. Ano pa, mga kapatid, ang ugali ng masuwayin na mangmang at ulol? So, tama yun. Praise the Lord. Eto, mga kapatid, mapakialam pala. Naku, mapakialam. Okay.
Ito ugali ng masuwain na naging mangmang at ulol sa harap ng Diyos o haling sa harap ng Diyos. Okay, mapakialam. Proverbs chapter 20 verse 3. Karangalan sa tao ang magingat sa pakikipagkakaalit. Ngunit bawat mangmang ay magiging palaaway. Oh, hindi ko po sinabi yan. Sinabi ng banal na kasulatan yan. Verse 3. Isulat ninyo lahat. Kayo nasa telebisyon, sulat ninyo yan. Maganda yan. Okay. Proverbs chapter 20 verse 3. Karangalan sa tao ang mag-ingat sa pakikipagkakaalit. Karangalan para daw sa taong mabuti, ang iingatan niyang hindi siya makikipag-away. Karangalan natin yon. Tayo, hindi ba marangal na tao tayo? Kayong mga anak ng Diyos, di ba marangal kayo? Ayaw ninyo nung may kagalit kayo, di ba? Ayaw ninyong may hindi nakakatulog ng dahil sa inyo, di ba? Ayaw ninyong may naguguluhan sa inyo, di ba? Ayaw ninyong may sinisiraan kayo, di ba? Ayaw ninyong may mga tao nagagalit sa inyo, di ba? Karangalan niyon, sabi ng Panginoon. Pero ano sinabi niya? Ngunit, eto, pakinggan niyo to. Ngunit, bawat mangmang ay magiging palaaway. Pagka palaaway ang tao, mangmang. Palaaway pala ang mangmang ano? Hoy, gising. Hallelujah. Basta't mangmang, palaaway yan. So, wag na kayong makipag-away, ha? Wag na kayong maging palengkero, palengkera. Sinabi ko nga sa inyo, mga kapatid, na ito yung mga kalooban ng Diyos na pinag-aaralan natin. Basta mangmang, palaaway yan. Ano ang masuwayin? Mangmang, ulol, buang, lobo, na nagmumukhang aso. At hindi lang aso basta yan, ulol. Pagka ulol na aso, palaaway. Kahit sino, kinakagat. Kahit sino, inaaway. O yan, ugali ng mangmang yan. Alam na ninyo. Ano ang verse dyan? Sigaw ninyo. Anong verse? Proverbs chapter 20 verse 3. Hallelujah! Ito pa, mga kapatid. Pakinggan naman ninyo ito. Hindi pa ninyo alam yan. Okay? Katalinuhan ito sa mga salita ng Diyos. Proverbs chapter 18 naman, verse 6. Ang labi ng mangmang ay nananasok sa pagkakaalit at tinatawag ng kanyang bibig ang mga hampas. Tingnan ninyo sa English. A fool's lips enter into contention, and his mouth calleth for strokes. Sa Tagalog, ang labi ng mangmang ay pumapasok sa pagkakaalit. Pagka nagsalita na yan, siguradong mag-aaway na yan. Siguradong may mag-aaway, kundi man siyang makikipag-away, may paaawayin yan. Mangmang yan. Pagka bumuka na yung bibig niya, mag-aaway na yan. May away nang mangyayari dyan. Hallelujah. Pagkatapos sinabi ng banal na kasulatan, and his mouth calleth for strokes. Anong ibig sabihin yan? 18:6. At tinatawag ng kanyang bibig ang mga hampas. Ang lahat ng kanyang mga salita na mamalo. Binubugbog ka sa salita. Kaya sasabihin ng mangmang, hahagupitin kita. Tapos masakit ang kanyang mga salita.
namamalo. Tinatawag ang mga pamalo. Pero ang bibig ng matuwid ay nagpapabuhay at nagbibigay ng kagalingan. Hallelujah! Sa Bisaya, ang babas buang alingugngug sa dalunggan. Amen. Ulitin natin yan, ha? Mga kapatid, a fool's lips enter into contention, and his mouth calleth for strokes. Okay. Nakakasakit ang ibig sabihin, ang lahat ng kanyang pananalita. Ang ibig sabihin, ang mangmang ay basagulero. Maton ang mangmang. Kaya tumabi na kayo. Noong nga lumalakad kami doon sa Bacolod, lumalakad kami, disente namin, nakakurbata kami, galing kami sa service. Nasa lubong namin ng tao, mga alas 11 na ng gabi. Naku, laking tao. Tapos amoy alak. Biro ninyo, 3 kami, hinamon kami lahat. Sabi niya, hoy, kayo. Bubuntalin ko kayo. Lumaban kayo sa akin. Hamon na siya ng hamon. Hindi kami lumaban. Sabi niya, mga duwag kayo. Lalabanan mo ba yon? Pagka lumaban ka doon, masahol ka pa sa kanya. Kaya merong nilalabanan, merong iniiwasan. Yung mangmang, iwasan ninyo yon. Ang pagkain ng mangmang away. Yan. Natutuwa yan at nagpipista yan pagka may away na nagagawa. Pero ang mga matuwid at matalino, hindi. Umiiwas tayo. Natutuwa tayo at nagagalak pagka may kapayapaan at ang lahat ng anak ng Diyos ay sumusunod sa kanyang mga kalooban. Everybody say, praise the Lord. At ang mangmang ay isang taong nagnanasa ng pagpapala hindi sa matuwid na pamamaraan. Ang ministry ito ay pinagpapala ng Diyos tulad ng kanyang pinangako sa Malakay 3:10. Habang tayo nagbibigay ng tithes, pagpapalain tayo. Matuwid na pagpapala ba yan? Amen! Sapagkat yan ay pinangako ng Panginoon na kanyang gagawin pagka ating ibinigay ang ating ikapo. Kaya yan ay isang matuwid na pagpapala. Ang mangmang ay tulad nito, pakinggan nyo. Jeremiah chapter 17 verse 11. Kung paanong lumilimlim ang pugo sa mga itlog na hindi kaniya, gayon siya nagtatangkilik ng mga kayamanan at hindi sa pamamagitan ng matuwid. Sa kanyang mga kaarawan ay iiwan niya yaon at sa kanyang wakas ay magiging mangmang siya. Pagka yumayaman ka, hindi sa matuwid na pagyaman, para kang isang mangmang na iiwan mo lamang yan sapagkat hindi sa iyo yan. Kinuha mo sa hindi matuwid na pamamaraan. Kaya careful tayo na sa ministering ito, nagmumula ang pagpapala sa ating pagsusunod sa kanyang kalooban. Particularly sa financial, tithes and offering. May pangako yan. Sabi niya, subukin ninyo ako, kundi ko bubuksan ang dungawan ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang pagpapala na wala lang silid na kalalagyan. Yan, hindi ko sinabi. Sinabi ng salita ng Diyos yan at diyan ang basihan ng ating pagpapala. Huwag tayong lilihis dyan. Kung sino man ang nagpapatayo ng ministry o pangangaral ng salita ng Diyos at sinusuway ang tithes and offering, pagkatapos lumalago sila, ang paglagong yan at ang kanilang ginagawa ay hindi base sa kalooban ng Diyos. Hindi bigay ng Diyos ang paglagong yan. Kaya nga marami sa mga members ninyo, tingnan ninyo, nasusumpang lalo. Kahit ibinibigay na lahat, kaya pala ayaw ng 10%, gusto niya 100%. Biro ninyo, ang Panginoon lang hinihingi 10%. Etong demonyong nagkatawang tao, ayaw niya ng 10%, gusto niya 100%. Hindi lang 10% bigay mo, lahat na, 100%.
tapos lumalago. Kalooban ng Diyos yun? Hindi, mga kapatid. Yan ay iiwan sapagkat ang kahatulan ay papasok sa paglilingkod o sa bahay na ganyan at yang lahat ay mapapali sa harap ng Diyos. Wala ka pang kaligtasan. Wala pang kaligtasan. Everybody say amen. Kaya careful tayo sa bagay na yan. Nang paglago natin ay sa pamamagitan ng pangako ng Diyos. Hindi natin masasabing lumago ito ng dahil sa akin. Lumago ito ng dahil sa ating pagsusunod sa kalooban ng ating banal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya ang ating mga paglilingkod sa ngayon ay naalis na sa kamangmangan at tayo ay sumusunod na sa matuwid na daan na walang iba kundi ang pagsusunod sa kanyang banal na kalooban. At tinawag tayo para sa layuning yan na katulad ng ating Panginoong sinabi niya sa Matthew chapter 5 verse 17. Hindi siya pumarito upang sirain ang kautusan at ang mga propeta. Pumunta siya rito upang ito ay ganapin at tuparin. Walang isa mang tuldok o kudlit na mawawala man ang langit at lupa, ang lahat ng ito ay tutuparin. Ang gumagawa nito at ituturo sa iba na ganon din ang gagawin, magiging dakila sa langit. Ngunit ang hindi gaganap nito at ituturo sa iba, nasusuwain din naman, iisiping pinakamaliit sa kaharian ng langit. Yan ang batayan ng tunay na kadakilaan. Gusto ba ninyong maging dakila sa harap ng ating buhay na Diyos? Sinong gustong maging dakila sa harap ng ating banal na Diyos? Bakit dinakila ng Panginoon si Haring David? Dinakila niya sapagkat makikita ninyo sa inyong pagbabasa sa mga awit o sa mga salmo ni David, talagang mahal na mahal niya ang kautusan ng Diyos. Tingnan ninyo, nababasa ninyo yan mga kapatid, kaya mahal na mahal ng Diyos siya. Nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo dito, na siyang binigyang pangalan na lihigit sa lahat ng pangalan. That's why God gave him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, for the glory of our God the Father. Why was he exalted at high when he said, all authority and power is given unto me in heaven and in earth? Bakit? Sapagkat tingnan ninyong pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo, puro pagsusunod sa kalooban ng Diyos. Ang nakikinig sa akin at sumusunod, yan ay ang pananampalatayang nakatayo sa ibabaw ng bato. Puro pagsusunod, puro pagsusunod, puro pagsusunod, mga kapatid. Ay yung pastor ay pinahiran ng langis, hinadlangan ng napakarami, siniraan, inusig, nilait. Ngunit bakit dinadakila ng Panginoon ang ministering ito? Sapagat ang mission ko dito sa sanlibutan ito ay upang turuan ang lahat ng mga anak ng Diyos na sila ay bumalik sa pagsusunod sa Kanyang kalooban. Kaya ang tunay na ugali ng mga butil sa pananampalataya na nagtataglay ng buhay ni Jesus Christ ay walang iba kundi ang espiritu ng pagsusunod. Hallelujah! Hallelujah! Lahat ng ating pagsusunod sa Kanya at ng Kanyang kalooban ay may gantimpala, sapagat ang masunurin lamang ang papasok sa langit. Yung magnanakaw ng tithes, papasok ba yun? Ano ang tawag sa iyo pagka ikaw hindi nagbibigay ng tithes? At tinuturuan mo ang iba na hindi rin magbigay? Halimbawa, ikaw membro lang, hindi ka nagbibigay ng tawag sa iyo? Kung ikaw ay mangangaral at nagtuturo ka na wala na yan, ano ka? Super magnanakaw. You are the mother of all thieves. Amen. Ay, malakas kong pinangangaral to. Don't get offended, you children of God, because if you are a real child of God, you are obedient. Kaya hindi ako nag-iingat na magsalita nito sapagkat alam ko ang lahat ng mga anak ng Diyos ay nakikinig sila sa boses ng ating Panginoon. Sinabi niya,
My sheep know my voice and they follow me. Ang tupa ko, kilala nila ang boses ko at sinusunod nila ako. Ngunit para sa hindi niya tupa, anong sinabi niya? Ang batong ito na panulok ay magiging bato ng katitisuran. Matitisod kayo sa sinasabi ko pagka kayo ay hindi anak ng Diyos. Malulungkot yung mukha ninyo at lalo kayong magdidilim. Mukhang aso na kayo, magiging mukhang bibi pa kayo. Hindi magtatagal. Ngunit pagka kayo ay anak ng Diyos, kahit kayo ay hindi gwapo at maganda, gaganda kayo at popogi kayo pagka kayo ay sumusunod na sa kanyang banal na kalooban. At mapapansin ninyo, babata kayo. Pagka sumusunod kayo sa kalooban ng Panginoon, babata kayo. Bakit? Babalik na ang ngiti sa mga mukha nyo. Hallelujah. Hallelujah. Babalik na ang ngiti. Bakit? Magkakaroon na kayo ng kapayapaan. Bakit kayo babata? Sapagkat makakatulog na kayo ng maayos sa gabi. Alam ninyo, lumindol man o kumulog, bumagyo man o humangin, matapos man sa libutan ngayon o mamatay man kayo, hindi na kayo natatakot sa kamatayan. Alam ninyo kayo ready makipagtagpo na sa Panginoon nang dahil kayo ay masunurin na at kayo ay ligtas na sa inyong paglilingkod sa Kanya. Pero hindi masuwayin, kumukulog lang, ninenervyos na. Tingnan ang testimony ng ating kapatid kanina. Pagka backslider ang espiritu mo, kumulog lang. Naku mga kapatid, napapatayo ka. Tapos ang puso mo, kumakalabog sa dibdib mo. Akala mo, katapusan na sapagkat hindi ka ready. Sapagkat sumuway ka sa kanyang kalooban. Pero pagka sinusunod mong kalooban ng Diyos, payapa ang iyong buhay. Nasa kapayapaan ka, ano man ang mangyari, alam mong ikaw ay handa na makipagkita at makipagtagpo sa ating banal na Diyos. Hallelujah! Hallelujah! At hindi ka na dapat makipag-away pa. Para ang banal na kalooban ng Diyos ay matupad pa. Kaya itong kasagutan ko lahat doon sa mga nasasabing, bakit daw hindi na tayo tumatanggap ng hamon ng debate? Alam niyo mga kapatid, maraming reasons. One reason is that we don't have to prove anything anymore. Ngayon, hindi na ako dapat makipagdebate pa para manampalataya ang mga anak ng Diyos sa sinasabi kong kalooban niya. Pagka sinabi ko, establisado na mga kapatid, ang ministry ng inyong pastor at ng ministry ng paglilingkod under the banner of Jesus Christ, na ito ay ang nagdadala ng katotohanan. So hindi na ako makikipagdebate pa. Naging institusyon na ang paglilingkod na ito ng katotohanan. Pangalawa, gusto ko pong magligtas ng kaluluwa, pati na ng mga kaaway ko. Pagka ako'y nakikipagdebate, mula noong unang ako ay evangelista at hindi pa tinawag ng Panginoon sa spiritual ministry ito, marami na pong napahiya sa debate na ginanap at naaawa po ako sa kanila. Yun nga lang last debate ng tithes and offering, naawa ako doon sa kaharap ko sapagkat isa lang ang topic na hinaharap namin, naging 7 na sapagkat tumakbo siya sa 700. Hindi na niya alam ang kanyang ginagawa. Nagkakalat siya at napahiya patuloy. Ayaw ko na pong mangyari yun sapagkat may kaluluwa rin ng taong yon. Gusto rin nating maligtas siya. Ayaw ko na pong magpahiya ng tao. Ang gusto kong mapahiya ang demonyo. Hindi na ang tao. Hallelujah! Sapagkat sabi ng Panginoon, pati kaaway mo, mahalin mo. Yung tao ba na pinapasukan ng demonyo, mahalin natin yun. Idalangin natin na mabuksan ang kanyang mga mata. Kung hindi mabuksan ang mga mata niya, pasensya na siya sapagkat nasabi na natin ang katotohanan. Amen? At pangatlo, ang Jesus Christ po na paglilingkod ay isa ng paglilingkod na pinalaganap ng Panginoon at malaki na po. Kaya, para bang sa boxing, halimbawa, merong isang weight class na paperweight. Ikaw heavyweight. Hahamunin ka ng paperweight. Lalaban ka pa? Hindi na.
Alam mo, mismatch yun. Amen? Ano mga kapatid ang ginagawa natin ngayon? Ang level ng ministry ito tumaas na. Kaya level din naman, kung merong mga issues na gaganapin, ang ka-level din naman natin ang ating haharapin. Amen? Ka-level din naman natin. Pagka hindi natin level, hindi tayo bababa, ang ibig sabihin. Nung tayo ay dito pa lang sa syudad na ito, isang iglesia pa lang, ito pa lang ang pinasimula. Left and right ang debate natin. Upang patotohanan na ang Panginoon ay nasa sa atin. Yun ay panahon pa. Pero ngayon, tayo pinalaganap ng Panginoon, hindi na tayo dapat makipagdebate pa upang patotohanan ng Panginoon ay nasa sa atin. Ang ginagawa ko lang, mangaral. At pagka napakinggan ng anak ng Diyos, tumitimo sa kanilang puso at sila mismo sumusulat at napapatotohanan, ikaw ay tunay na mensahero ng Panginoon! So, I don't have to debate anymore because we don't have nothing to prove. Jesus Christ, the name above every name, has become an institution of the truth that when people see that name and listen to this preacher, they know right away that we are speaking the truth and the authority that comes from the Lord Jesus Christ. And then they readily submit themselves and surrender themselves to God and accept Him as their personal Savior. Tapos binabautismuhan natin. What more? Hindi na tayo dapat makipag-away at makipagdebate upang ang kaligtasan ay mapa sa tao. Ito ay tinatanggap na ngayon kahit sa pangangaral lamang sa telebisyon. Hallelujah. At ang tinuturo natin binabandila, ang emphasis ng ministry ito, ang batayan ng tunay na kadakilaan ay pagsusunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ang sumusunod at ituturo sa iba na ganun din ang gagawin, kikilalaning pinakadakila sa langit. Dakila ba inyong pastor? Dakila ba kayo? Hallelujah. Ang hindi sumusunod at itinuturo, ano sila? Kaya nga nai-insecure eh. Kaya nga pilit na itinataas ang sarili eh. Kasi nararamdaman nila tungaw lang sila eh. Para hindi kayo maging tungaw, maging lipanti kayo sa harap ng Diyos, sumunod kayo. Unahin ninyo ang mga sinusuway ninyong kalooban ng Diyos. Tithes and offering, number 1 yon. Bumalik na tayo sa kanyang kalooban. Gusto ko pagpalain kayo sa financial. Gusto ko pagpalain kayo ng Diyos sa physical. Gusto ko pagpalain kayo ng Diyos sa spiritual. Gusto ko pagpalain kayo ng Diyos sa lahat ng bagay. At yan ay kanyang pangako. Sinong gusto ng isang marangyang buhay? Masaganang buhay? Merong magandang bahay? Maraming pera sa bangko? Malulusog ang mga anak? Maraming pagkain sa bahay? Magandang trabaho? 3 ang sasakyan? Nakakapunta sa gusto niyang puntahan? At pagkatapos, maganda ang relationship niya sa Panginoon. Na pagdating ng rapture, ligtas siya. Masunurin siya. Woo! Sino ang gusto ng buhay na ganyan? Pangako ng Panginoon yan. Na dapat matupad sa ating buhay. Kaya ang binubura ng Panginoon sa atin ay ang espiritu ng pagiging masuwayin. Inaalis yan ng Panginoon sa atin. The more na maalis yan, the more napapasukan tayo ng pagpapala. Kung gaano karami ang pagsuway mo, ganyan karami ang sumpa ng buhay mo. Kung gaano karami ang pagsusunod mo, kung 100% na, ang pagpapala 100%, bubuhos na sa buhay mo. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Ganon din sa lahat ng ating mga tagapanood, taga-subaybay at covenant partners. Pangako ng Diyos yan. Biro ninyo mga kapatid, dito sa lupang ito pinagpala tayo. Pagdating ng rapture, kasama natin ang Panginoon.
Pinagpala tayo. Sabi niya, in this world, you will have 100-fold of everything. And in the world to come, eternal life. Yan ay pinangako ng Panginoon sa atin at hinahadlangan ng demonyo at ang ipinapasok niya ay ang pagiging masuwayin. Malakas pong pagtuturo natin sa tithes and offering sapagkat nandiyan nakasalalay ang inyong pagpapala at ang inyong sumpa. Pagpapala kung susunod kayo at sumpa kung susuway ninyo at yan ay may kaugnayan sa ating kaligtasan. Ako'y dadalangin ngayon para sa buhay na masaganang ito na tatanggapin nyo. Taas ninyo inyong mga kamay, kayong lahat ng narito, kayong nasa harap ng inyong television, hawakan ninyo ang inyong mga TV sets at ako ay dadalangin sa inyo sa mga sandaling ito. Amang banal, dumadalangin po ako sa lahat ng aking mga kapatid, mga tagapakinig, tagapanood, at lahat ng covenant partners and members ng ministering ito na matuwid na tumutupad po sa inyong mga banal na gawain at sumusunod sa inyong mga banal na kautusan. Pagpalain po ninyo sila ng 1,000 at 1,000,000 beses, Ama, at ibigay po sa kalamasaganang buhay, kaligtasan pagdating ninyo, at habang naririto kami taghintay sa inyo, pagpapalang physical, financial at material, at lahat po ng aming pangangailangan ay mapapasa amin. Maglilingkod na waluwang sa inyong harapan. Tanggapin mo, anak ng Diyos, ang milagro mo sa mga sandaling ito. Pasa sa iyo yan. In Jesus' name! In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Tanggapin mo ang milagro mo. Milagro ng kagalingan sa iyong karamdaman. Tumayo ka sa kinalalagyan mo. Lumakad ka. Subukan mo ang kapangyarihan ng Diyos. At magaling ka na. Ikaw naman anak ng Diyos na may financial na problema. Angkinin mo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang mga salitang ito, uutusan natin ang pagpapala na bubuhos sa bahay mo. Maging covenant partner ka ng kanyang pagpapala. Ama, habang po siya sumusulat ngayon at nagkaroon ng desisyon na kaluhod at sinabing ako'y magiging covenant partner po ng inyong pagpapala at susulat siya sa programang ito, ay pasimulan na po ninyong ibuhos ang pagpapala sa kanyang buhay. Ngayon, din Ama, patunayan po ninyong kayo ay makapangyarihan sa kanyang buhay. In Jesus' name, ikaw na walang pag-asa, lumo ka na at nanlulupaypay ka pa. Patong-patong na ang utang mo at ang problema mo sa buhay napakarami. Huwag ka munang gumawa ng marahas na hakbang sa iyong buhay. Pakinggan mo muna ang mga salitang ito. Unawain mo na ang mensaheng ito ay ginawa ng Diyos para sa iyo, sapagat bibigyan ka ng bagong pag-asa. Manampalatay ka sa Kanya, humawak ka, huwag kang humiwalay sa Panginoon Diyos. Kalooban ng Diyos na pakinggan mo ang programang ito. Lumuhod ka, manalangin ka, magsisi ka, at isurrender mo ang buhay mo. At ngayon din, papasok sa iyo ang Kanyang kapangyarihan. Bibigyan ka ng pag-asa at bibigyan ka ng isang malaking milagro na iyan ay magkakaroon ng katuparan sa buhay mo. Hallelujah. Kung ang hangad mo ay kapayapaan, papasok sa bahay mo ang kapayapaan. Hangad mo ay kaligtasan, kaligtasan papasok sa bahay mo. Bibisitahin ka ng Panginoon ng kanyang kaligtasan. Tanggapin mo at angkinin mo ang pangako ito ay para sa iyo. In Jesus' name. Amen. Anak ng Diyos, kung ikaw ay pinagpala sa programang ito, sumulat ka sa mga address na sa harap ng iyong screen o kaya tumawag ka sa mga telephone numbers na naririyan. At kami ay handang sumagot sa iyo, manalangin kasama mo ng lahat ng iyong mga dalangin at hangarin sa buhay ay maibigay natin sa Kanya sapagkat siya lamang ang tunay na daan ng buhay at ng buhay na pinagpala. Hallelujah. Pagpalain ka ng Panginoon. Amen. From now on, Holy Father, not my will,
but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. I proclaim your blessings and power of salvation in this place. I proclaim the kingdom of Jesus Christ. As far as I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. And receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed. Salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.